Mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Kape! 4:05. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po ay araw ng Huwebes, first Thursday of the month, Hulyo 3, taong 2025. Narito na mga headlines. Pinoy Gising! Mastermind sa likod ng mga nawawalang sabungero at artistang dawit dito, pinangalanan na Pinoy Gising! 21 OFWs mula Israel, inaasahang uwi na ngayong araw. Pinoy Gising! DILG hinihiling kay Pangulong Marcos ng kapangyarihan upang magdeklara ng suspensyon ng klase tuwing tag-ulan. Pinoy Gising! Sa ibayang dagat, 5 patay matapos mag-crash ang Ugandan military helicopter sa airport ng Somalia. Pinoy Gising! Sa sports TNT, tropang 5G, isang panalo na lamang ang kailangan para makapasok sa finals ng BBA Philippine Cup. Pinoy Gising! Taxi driver na tumatanggi sa pasahero, nako, bawal po. Alamin ang parusa sa NBI, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kapag ang tao ay tulog ng tulog, siya ay malungkot? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising! Masaya daw. Isang brand po ng sasakyan gumagamit na ng water engine. Uy, ito ba ay fact or fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo, Nino na naman! akin na lang yun. Nang mga balitang showbiz, Ivana Alawi at Dan Fernandez pinaghihinala ang may relasyon dahil sa kanilang magkaparehong closet. Uy! Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo, Sino ba kasi? ayokong sabihin. Nang mga balitang showbiz, actress-politician na si Nina Jose inaming maselan ang pagbubuntis dahil na rin sa kanyang edad. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Yan ang sumalubong sa akin ngayon. Ang kanta ng River Maya. Jumujulan. Tuwing umuulan at kapiling ka. Iba yan. Hindi yan yun. Si Richard Velasquez yun. Ay, ganun ba? Oo, si Richard Velasquez yun. Ikaw talaga. Naman ako. Julan lang yan, Julan. Sa pag-ibig lang ako nagkakamali. Pati pala sa kanta. Ganyan tayo mga DJ, minsan nagkakamali minsan pag nababanggitin. Ayun, Yes, ayun. so ikaw DJ, ako DJ. Uy, may binabanto ng pagkaso ng bagyo ha. Ay, na LPA ha. Ito ba yung bising? Bising pero mukhang LPA pa rin ito eh. Kasi sa LPA araw pa yan, parang last week pa yan, si bising, di ba? Kasi palipat-lipat ang direksyon. Ayan, ako, bakla yan. Yun pala, kaya pala paiba-iba. Gano'n ba pag paiba-iba? So dapat pala hindi bising ay pinangalan dito. Kung ikaw magbibigay ng pangalan, tas bakla, ano ipapangalan mo sa bagyon to? Nako, mahirap yan.
pumapasok sa isip ko yun ko. Ay, di ba? Sige, wag na. Yung mga pagulan daw kasi na nararanasan recently, puro mga habagat daw ito. Pero parang kagabi ang lakas-lakas ng ulan. Oo, Nung ako'y patulog. halos magdamag ang ulan. O yun na Sus, nga. Maria Josep. Pupunta ako ngayon dito, umaambon na medyo lumalakas. Yun. Muntik na ako mahirapan sumakay. Pero nakarating ako. Siguro ito binaha. Oo. Ay, hindi, may ano yan, may school staff daw siya. School staff. Oo. nag-aaral siya. Hindi, yung anak niya. Yung anak niya. Kala ko siya nag-aaral Oo. ulit. Yan, nag-aaral siya maging isang payat na nanay. Alam mo, meron kaming usapan ba may mga deal, may mga pusta-pustahan ginagawa diyan sa sa atin sa TV production. Yes. Last year naalala mo nagkukwentuhan kami lahat diyan, tapos ang gagawin daw The Biggest Loser. Oo nga, kasama ako doon eh. Ano nangyari sa atin? Lahat tayo talo. Kaya nga eh. Wala nangyari, lahat kami kumain ng kumain. Oo, lahat ng sitabaan, salit na may pumayat man lang. O hindi sa inuunahan ko yung showbiz report mo ha. Kasi di ba nga isa sa mga i-report mo mamaya si Ivana Alawi. Si Ivana, Oo. Sabi ko kanina habang nag-OBB, sabi ko, hindi na nawalan to ng karelasyon na politiko. Correct, di ba? Oo, Aldo Pinetes muna. Oo. Ngayon, ito na mas Dan Fernandez. Mamaya alamin ninyo kung anong mga matchy-matchy sa kanila ha. Oo, kung Kaya sabi bakit ko, napag-iinalaan na may relasyon silang dalawa. sabi ko na lang bakit lahat na lang ata puro si Ivana Alawi. Maganda kasi di ba? Oo, sa bagay. Siguro everyone's fantasy. Di ba? Parang parang malang Maui Taylor dati. Dati ganon. yan, Pantasya mga ng bayan, mga ganyan. ganon. Yes. no? Tama. Oo. Mga Kaya ganon. pala. Mga pantasya ng bayan. Balahibong pusa. Ayan. Oh, Yes, si Maui Taylor eh. Yan yung kanyang yan yung kanyang launching movie. Balahibong Pusa. Oo. Kasama dyan si Si- Sunshine Cruz. Ay, Oo. mga pantasya talaga ng bayan. Oo. Yan yung pelikula na binili ni Cesar Montano noong ikinasal si Sunshine kay Cesar. Kasi Oh. medyo sexy as in super daring si Okay. Cesar doon. So, nung napanood ito nitong si Cesar Montano, at napangasawa na niya si Sunshine, binili niya. Oh. Pati yung mga still photos doon sa Google, So talagang pinatanggal niya. siya ang exclusive owner. Yes, oo. Ayan. Mapag-angkin. O siya, baka saan mapunta. At isa na lang, I like the shade of red that you're wearing today. Yes, so it match my Ay, my sabi- kulay blue na na pants. For the first time, sabi ni Jen, I agree. Nako, tigil na. Alam mo, napaka-plastic ng babae yan. Kasi sabi niya sa akin, ang bali-bali mo naman. Ay, nako, yung ba sinabi? Ala. Nako, tigil na. Huwag ka maniniwala dyan. Basta mga ganyan itsura ng mga babae na huwag na Na mahilig sa mga, sa mga buko vendor. Ay, wow! Ay, tama. Pinagmamalaki yung kamay. Wow, machi-machi ang kanyang kulay. Cute, Oo, at saka yung kanyang damit. damit, oo. Kulay itim. Yung niya kasi, alam ko bakit ganyan ang cute Bakit, kulay bakit, itim? bakit? Kasi dalawa siyang patay na kuko. Ay, patay. Sabi ko na ay, patay. sabi ni Jen, naku, patay. Nalaman tuloy. Ikinonsil ko na, ibinuking pa. Ay, Kala mo, hindi kami malulusutan dyan, ha? Ang alam mo kung sino hinihintay ko mga magganyan, mga cute sa sino? ganyan. Yung favorite pa isa, si Bambam. Si Bambam, oo. Total, pare sila mahilig sa buko vendor. Correct, oo. Magkapatid pa. Alas 4:13 na po ng magandang Thursday morning. Good morning po sa lahat. Good morning, everyone. Mamaya na kami babati dahil sumasa inyo na. Sumasa inyo palagi. At sa atin lahat. Ang Pinoy Gising Thursday edition sa DWIZ at Aliw Channel 23. Dire-diretsong balitan at kulitan na tayo hanggang 6 in the morning sa ngalan po ni Maine Barreto, Daryl Justin. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Larga na tayo, paring Daniel, sa nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Maghahain po ngayong araw ang businessman at gaming industry tycoon na si Charlie Atong Ang ng complaint affidavit laban kay Julie Patidongan o alias Totoy. Ito ay matapos akusahan ni alias Totoy si Ang bilang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na sinasabing inilibing sa Taal Lake. Bukod kay Ang, idinawit din ni Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto na wala pong kinalaman kay Maine Barreto sa pagkawala ng mga sabungero. Una na sinabi ng Department of Justice o DOJ na patuloy ang kanilang pagberipika upang matiyak kung totoo ang mga impormasyong isiniwalat ni alias Totoy. Pinoy
Gising! Celia may alias Totoy, kami may alias Batotoy. Ayun siya, nakikita ko, nakatayo. Walang kredibilidad at hindi qualified para maging state witness ang lumutang na whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Iyan ang naging pahayag ng kampo ng kilalang negosyante na si Charlie Atong Ang dahil isaan niya siya sa mga sangkot at responsable sa pandurukot sa mga sabungero. Ayon sa abogado ng gaming industry tycoon na si Attorney Lorna Kapunan, maling direksyon ang tinatahak ng Department of Justice at iginiit na hindi pwede tumayong state witness si alias Totoy. Taliwas ito sa sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na may suporta at dokumento ang video at testimonya ni Patidongan kung kaya't may tuturing na credible ang kanyang pagtestigo. Pinoy Gising! 15 minuto na po makalipas ang alas 4 ng morning. Inaasahan naman pong darating ngayong araw ang panibagong batch ng mga repatriated overseas Filipino workers o OFW mula Israel na binubuo ng 21 OFWs. Ito ay kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ay sa gitna pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Bukod pa sa mga ito, inaasahan ding makakauwi sa Sabado ang 15 pang OFWs mula sa Israel habang hindi pa tiyak kung kailan ang pag-uwi ng 28 iba pang Pilipino. Batay sa tala ng OWA, mula nang lumala ang tensyon sa Israel, umabot na sa 373 OFWs ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita sa oras sa alas 4:16 na po ng morning, ipinahayag naman po ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment ng mga nagbabalik na overseas Filipino workers o OFW matapos ibaba ang alert level sa Israel bunsod ng ceasefire nito sa Iran. Nakakailang araw na. Parang alam ko, 10 days lang ata ang napag-usapan. Hindi ko titignan ko ulit yung aking info tungkol dito kasi parang kung hindi lang naman ako nagkakamali. Ang huli kong nabalitaan is 10 days ang magiging ceasefire ng Iran at Israel. Pero tignan natin kung ito'y napalawag pa at kung sabihin natin baka mamaya naging permanent, mas maganda. Ayon po kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, inalis na nila ang total deployment ban sa Israel alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA. Gayunman, nilinaw ni Olalia na tanging ang mga bagong na OFW, kabilang ang mga dineploy sa ilalim ng government-to-government arrangement ang hindi pa pinapayagang pumunta sa Israel. Nag-issue na anya sila ng advisory at ay kapag-ugnayan na sa Bureau of Immigration para sa implementasyon ng partial deployment ban. Samantala, itinigil na ng DFA ang panawagan nitong repatriation ng nasa 30,000 Pilipino sa Israel sa ika-6 na araw ng Tigil Putukan. Pinoy Gising! Ngayon naman po sa usapin sa lagayin ng panahon sa ating bansa, patuloy pong binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Batay po sa latest na bulletin ngayong alas 4 ng umaga, huling namataan na nasabing sama ng panahon sa layong 140 kilometro, 140 kilometers sa Hilagang Silangan sa east-southeast na bahagi po ng Apari, Cagayan. Ayon po sa State Weather Bureau Agency, katamtaman o medium ang tsansa na maging isang bagyo o tropical cyclone na nasabing LPA sa susunod na 24 na oras. Samantala, isa ng tropical storm ang binabantayang tropical depression o bagyo na may international name na Moon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 2,505 kilometro sa Hilagang Silangan bahagi po ng extreme northern Luzon. Sa mga nanonood sa atin sa social media at sa Aliw Channel 23 at DWIC News TV, ayun po yung may letter S sa bandang upper right portion ng ating screen na pero baka natatakpan ito ng mga logo. Pero ayun yon, nasa upper right portion na yung tropical storm. Yung Moon po ay international name nito. Mayroon ito taglay na lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso ng abot ng 80 kilometers northwestward o hilagang kanluran ng direksyon na tinatahak nitong nasabing tropical storm sa labas ng bansa sa bilis na 15 kilometro kada oras. Kaya manatili po nakatutok ha. Yung mga pag-ulan nararanasan natin sa mga araw na ito ay bunsod pa rin po ng southwest monsoon o hanging habagat. Bagamat nasa may Apari, Cagayan area na mas may Cagayan area ang nasabing tropical storm, may chance pa rin po na palakasin nito ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Kaya manatiling nakaantabay at nakatutok syempre sa DWIZ at Aliw Channel 23 para sa karagdagang updates kaugnay sa lagay ng panahon. Pinoy
Gising! At speaking of lagay ng panahon, may connection ho ito sa mga klase ha. May suspension po ngayon. Suspendido po ang pasok. O yung mga mommies, mga daddies, mga tita, mga tito, mga lolo, lola, nag-aasikaso sa kanilang mga chikiting ha. Suspendido po ang pasok sa ilang paaralan sa bansa ngayong araw dahil sa mga pag-ulan na dala ng Low Pressure Area o LPA. Kabilang na rito ang ilang bayan mula sa Cagayan Province, partikular na sa Apari kung saan malapit yung LPA, Kamalanigan at Santo Niño. Diyan pa rin po yan sa may Cagayan. Kasama rin po sa walang pasok sa lahat ng antas sa nasabing lugar sa pribado at pampublikong paaralan. So manatili pa rin po nakatutok dito syempre sa DWIZ Aliw Channel 23 para sa mga latest updates ukol sa mga suspensyon ng klase. Pinoy Gising! 20 minuto na po, 20 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang Thursday morning. Sa iba pang balita, nais ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na mabigyan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkansela ng pasok sa mga paaralan tuwing may sama ng panahon o bagyo. Ayon kay Secretary Remulla, hiling niyang gamitin sa buong bansa ang kanyang naging sistema sa Cavite noong siya'y gobernador pa lamang ng lungsod. Kasama ba dyan yung pag-declare na may joke? Kasi di ba may mga joke, may mga banat-banat ng joke dito si Secretary Remulla nung nasa, hindi man joke, pero parang puro mga hugot lines na nakaka-relate yung mga millennials at Gen Z. Binigyang halaga ni DILG Secretary John Vic Remulla ang maagang anunsyo ng kanselasyon ng klase bago pa tumama ang masamang panahon dahil nagbibigay ito ng mas maagang babala sa mga magulang ng estudyante. Pinoy Gising! Once and for all, parang Daniel, kailangan ma-determine kung ano talaga yung pinakahuling oras sa loob ng isang araw na pwede kang magdeklara ng suspension ng klase. Say for instance, sa gabi or the night before, wala namang problema. Kasi sa akin, kung ako lang naman na nasa posisyon, pero syempre di ako tatakbo. Kung ako lang nasa posisyon, regardless ko naman na maging weather update ng 4 a.m. the following day, kung the night before nakikita ko may chance na magiging masama pa rin yung panahon, I'll suspend na. Siguro latest na 4 a.m. Ako siguro pwede kasi nagigising naman, nagpaprograma ako ng 4 a.m. So pwede mag-declare na as early as 4 a.m. Kasi kung alas 5 ninyo yan idideklara, yung ibang mga magulang, yung ibang mga bata, malamang ay nasa kakalsadahan na po, bumabiyahe na sa kanilang mga paaralan, inahatid na nilang kanilang mga bagets, sa kanilang mga chikiting, alanganin na po yan kung alas 5 kayo magsususpend at sabihin natin, sample lang to. Ako ay nakatira sa Pasig at ang aking anak ay, wala pa akong anak ha, ang kunwari magiging anak ko ay mag-aaral, sabihin natin, kunwari sa isang exclusive school sa San Juan for the boys, doon sa may San Juan. Kung magdedeklara si San Juan ng later than 5 a.m. at sabihin natin 6:30 ang klase niya, syempre kailangan kong bumiyahe para hindi ako maipit. Wala na. Paghatid ko doon sa aking anak sa pupuntahan niyang eskwelahan, nagsuspend na pala ng klase. Una, sayang sa gasolina. Pangalawa, sayang sa pagprepara ng mga gamit, ng baon o kung ano man ng ating mga chikiting. Diba? Sayang na sayang ho yun. Kaya mas maganda siguro latest is 4 a.m. Total, kagaya namin, may programa naman kami 4 a.m. Pwede kami mag-announce. Metro, Mega Manila, Nationwide, tulungan namin kayo dyan. Mas maganda kung mas-solidify na po yung usapan, hindi lamang po sa Metro Manila Council o sa mga Metro Manila Mayors o sa NCR. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Mega Manila, sa buong bansa para hindi na bumalito ang ating mga kababayan, lalo na mga magulang at mga guardians sa mga chikiting kung kailan ba talaga kayo magsususpinde ng klase dahil sa ulan. Pinoy Gising! 22 minuto na makalipas ang alas 4 ng morning, inaalam pa ng Department of Justice, hindi pala, ito pala muna. Ito muna, Daryl. Ayan. Ipinag-utos pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulan ang mas malalimang investigasyon sa sinasabing pagkamatay ng mga sabungero na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ng mga katawan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na matukoy kung sino ang tunay na sangkot sa insidente upang mapanagot at mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang pamilya. Gayunman, iginit ni Yusek Castro na nasa mas mainam na hintayin muna po ang isinasagawang investigasyon ng Department of Justice na patuloy ngayong nangangalap ng karagdagang ebidensya at mga testigo na makatutulong sa paglutas ng kaso. Nanindigan din ang palace official na naniniwala ang Malacanang sa integridad ng korte na ang kasong ito ay mareresolba ng naaayon sa batas o rule of law. Pinoy
Gising! Ito na po tayo sa oras sa alas 4:24 na morning. Ito yung inabangan kong item, si Ivana Alawi at si Dan Fernandez. Pinaghihinala ang may relasyon dahil sa kanilang magkaparehong closet. Anong klaseng closet ba yan? Alamin natin sa Showbiz Spotted, the Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Asan ang pandesal? Oo nga, asa naman si Jen? Si Jen, hindi, si Harry Potter na iwan. Andyan si Harry Potter. Oo. Asan si Jen? Nasaan niya si Jen? Bumili na yata eh. Gamit yung kanyang kuko. Ganda-ganda ng koko. Ah. Mas mangungutang na naman yan. Wala nang pambaon. Ano daw? Sabay tayo dyan. Sahod lang. Anyway, sa Ibalitan Showbiz nga mga kaibigan, pinaghinlaan nga ngayon ng mga eagle-eyed netizen. Ito yung pinaka-social na tawag sa mga marites ngayon. Eagle-eyed netizen. Ayan, eagle-eyed Noted. netizens. Ayan, dinaig pa niya ng mga CCTV. Yung CCTV ngayon parang naging medyo low level na siya kasi hanggang tindahan na lang daw ngayon Ngayon, correct. eagle-eyed. Wow. Oo, mga eagle-eyed netizen ang ngayon. Pinagandang tawag sa mga marites. Yan! Ayan. Ang pagkakapareho po naman ng closet nitong sina Ivana Alawi at saka si dating Santa Rosa Congressman Dan Fernandez, ang dating aktor, no? Parehong mambabatas ang nai-issue sa kanya. Exactly. Diba? Si Congressman Albi Benitez ng Batangas ba ito si Albi Benitez, Saan no? niya ba? Hindi Batangas si Albi Benitez. Saan nga ba ito? Sige, hanapin ko. At saka ito naman, Santa Rosa, Laguna naman ito si Dan Fernandez. Ngayon, itong napansin ng mga marites ng mga kaibigan, napansin ng mga netizen ang pagkakahagig ng kanilang closet na mag-post itong si Dan ng video ng kanyang Get Ready With Me o GRWM. Ito yung sumisikat na trend ngayon trending ngayon sa TikTok. Ito yung pinauso ngayon ng mga content creator kung saan ipinapakita ng mga ito o ipiniflex ng mga ito ang kanilang kanilang mga OOTD. Yan, itong Get Ready With Me. Ayun. Oo. Ayan. Ngayon, napansin ng mga nung finiflex nga nitong si Dan Fernandez yung kanyang mga isusuot na damit para sa kanyang Get Ready With Me, ay napansin ng mga, teka muna, sabi ng mga netizen, parang pareho nung closet itong si Ivana Alawi. Ngayon, naghalungkat sila ngayon sa mga pictures ni Ivana. At doon nga nakita nila na talagang parehong-pareho ang design ng closet o ng cabinet. Wow. Kasi ang sabi kasi ni Daryl, ang closet na sinasabi niya, ibakla. Hindi yan. Ibang closet yun. Closeted yun. Closeted ba yun? Closet yun. Okay. Natututo na naman ako. Ngayon tama ka, ako mali. Yan. So ngayon, napansin nga, pinagkumpara nila, ay ito pa yung resibo na ginawa ng mga bading, ay ng mga, hindi ng mga bading, ng mga marites natin mga kababayan, pinagdikit nila ngayon yung picture o yung screenshot ng Get Ready With Me video nitong si Dan Fernandez at ang picture ni Ivana Alawi na naka-90s siya at 90s hindi 80s 90s. 90s! Kayo babawasan nyo na naman ang taon. na nakaano siya, nakapantulog na siya. Na ang sexy niya doon sa kanyang pantulog. Kitang-kita sa background niya yung closet nga na kasi nga pareho ng design nitong ng closet nitong si Dan Fernandez. Ngayon, hindi sana okay na sana yun. Palalampasin na sana ng mga ng mga netizen ang pagkakapareho ng design ng kanilang closet. Pero, may napansin pa ang mga netizen. Nako, ano pa? Tinignan din nila, it's Johnny. It's Johnny. My God. Yun. Bakit sabi nila, yung tiles? Ay! Yung tiles. Na papunta doon sa closet nitong si Dan Fernandez at ang tiles din papunta sa closet ni Ivana Alawi ay pareho din. Ano daw? Hindi lang closet, pati tiles. Hindi lang yan. Ilang design, di lamang dalawa. Ano pa? Not only once. Not only twice, but thrice. Ay, ano pa yung isa? Ang arte
natin eh. Wala nang isa kaya sabi ko, but rice. At rice. Rice. Rice, yung favorite niya ni Bambam, rice. Hindi, joke lang. Tatlo ang pagkakapareho kasi napansin din nila, yung kortina, Ay, magkapareho din. Ay, hindi ba kaya, Boss ko yata. sandali, hindi ba kaya na pagkamalan nila na doon na nag-busy o nag-TikTok lang to doon sa Albe, si Dan Fernandez sa bahay ni Kaya Ivana. sabi ng mga, oh my, sabi gano'n. Ay, what a coincidence. Diba? Iba talaga, no? Ang mga Eagle Eye netizen, hindi lang pala mga chismosa, no? Oo. Mga magaling din pala mag-edit. Yes. Di ba? Ang galing. Oo. Ngayon, ayon din sa mga kung binalikan ng mga ito, yung pagtanggi nitong si Ivana Alawi na karelasyon niya, itong si Dan Fernandez last year sa interview sa kanila ni Boy Abunda. O doon sa nasabing interview, tahasang inamin nitong si tahasang sinabi nitong si Ivana na wala silang relasyon ni Dan. Dahil sabi niya ganoon, ang tanong kasi ni Boy Abunda, do you find Dan Fernandez cute? Sabi niya, no. I know. Diretso, Diretso. O kung may ilabas siya sabi niya hindi kasi Maniwala ka dyan. Sabi niya ganoon. Sabi niya kaibigan niya raw si Dan, pero sabi niya sorry pero talagang hindi siya cute, sabi niya ganoon. I don't find him cute. Maniwala sabi ka niya dyan. ganoon. Ay, maniwala ni Papa Daniel. Oo, nako pag ganyan kapag sinabihan mo ang lalaki na ganyan, I don't find you cute, ay maghanap ng paraan niya para mapalapit ka sa kanya. Oo. Di ba? Kasi May yan, challenge sa kanila eh. Minsan kasi pagka sinabihan ng isang girl ang guy na, hindi ko naman trip yan, pangit-pangit yan, hindi naman cute yan. Oo. Trigger po yun sa mga lalaki. Yes, oo. Mas lalo nga, yung iba, hindi nila tinitake yun as parang nakakababa ng ego eh. Oo, hindi. Challenge ho yun. Challenge, yes. Minsan naman, may pagtanggi rin si babae. Minsan sinasabi niya lang yun kasi para mapansin siya, di ba? Na ayaw pansinin ito, di wag ko, anuhin ko na nga lang. Yun, kasi alam nila na iyon ang magti-trigger sa lalaki para pansinin sila eh. At yung iba naman, itinatanggi kahit na meron talaga sila. Yes. Oo, so yun doon nga, ayon sa mga netizen, mukhang doon pa lamang, mukhang last year pa lamang, ay mayroon ng relasyon ang dalawa o nagkakamabutihan ng dalawa. Oh. Ayan. Kaya ang karamihan na sa mga comment, ang closet is a truth teller talaga. Ay, wow. So, dali, kung sinabi ng mga iba, parang ang pulso nila is mga magto 2 years nang may something. 1 year pa lang. Mag kasi last 1 year year. ang in-interview eh. So, Pero, mag 1 year pa lang. Pero parang kailan lang din siya na-issue tungkol kay Alvin Benitez, di ba? Ano, Pero crossover na naman? Hindi, pero yun talaga, wala talaga katotohanan yun. Okay. Nga pala kasi nirefute na nga pa nga. Ako nga pala. Nirefute nila pareho yun. At saka, talaga maging yung anak, tinanggi din, di ba? Kasi na-trigger din yung anak doon sa mga issue eh. Yes, although doon sa picture magkasama sila dalawa ni Congressman Benitez, pero ayon nga dito kay Ivana, nagkasabay lamang sila doon sa airport, na alala niya na nagkasabay sila sa airport. Hindi nga raw niya alam na kinuna pala sila ng picture. Ay, yan, nako. Napaparazzi sila. Kodak. Correct. So yan abangan natin sa mga susunod na kabanata. Kung talagang, kasi kami hindi namin confirm kung meron silang relasyon Ito ay ayon lamang doon sa mga nakikita ng mga netizen na naisulat din naman. Ayan. Yan yung galing sa mga researchers niya. Yan. 165 researchers yun all over the world. Ilan lang nagbibigay ng items lang. 5 balita lamang ang binibigay sa akin. What? Anyway, na po muna ang balitang showbiz at balik na sa iyo, Dada. Salamat, Ton. Salamat kay Flying A. Anton sa kanyang Showbiz Spotted sa oras na ito. May mga nagtatanong bago ako mag-break may mga nagko-comment kasi sa live streaming natin ngayon. Unang tanong, kung NCR daw ba ay walang pasok? May pasok po pasok po lahat. Wala nagdedeklara dito. Tapos may isa pa, si Aiza Nieves, may pasok po ba Quezon City? Meron po. Meron. Sa pagkakaalam namin, pa-confirm newsroom kasi ang alam ko, wala naman nagdedeklara bukod doon sa mga nabanggit ko kanina. Ulitin ko na lang din for the sake of our viewers and listener. Nasaan ba yung natin dito? Yung tungkol sa suspension. Tsaka sa suspension. Ayan, ang nagsuspende pa
pa lang po ng klase, ulitin ko lang po Cagayan, Cagayan Province, sa Apari, sa Camalanigan at Santo Niño. Yung 3 lugar lang po yun ang walang pasok ngayong araw. Public and private all levels. Ulitin ko, Cagayan Province, sa Apari, Camalanigan at Santo Niño. Yan lang po for now ang walang klase. Pagka meron po pumasok na bagong announcement, ay syempre, agad-agad ibabalita natin yan pag na-confirm. Ayun, so sana klaro po. Pero kung may tanong kayo, tuloy lang ang pag-message at comment ninyo. Babalik po ang Pinoy Gising! Kaya po ay nagbabalik sa oras po na 20 minutos na lamang bago mag-5 in the morning. Paring Daniel, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Chinese telco scammers arestado ng immigration sa Mabalacat raid. Report Balaca Patrol 45, Raul Esperas. Isang high-ranking fugitive na nagtatago sa Pampanga ang naaresto ng Bureau of Immigration sa kanilang raid na sinagawa sa loob ng Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Ang suspect na nakilalang si Sao Jiangfeng ay naaresto matapos ang operasyon sa Mabalacat, Pampanga. At bukod kay Sao ay nakumpiska rin sa base sa warrant of arrest at search warrant na inisyu ng Bureau of Immigration ang ilang mga laptop at ilang mga technical gadget na ginagamit ng mga ito sa kanilang telco scam. Napag-alaman na walang mga dokumento ang narestong mga Chinese suspect sa ginawang raid sa Mabalacat. Gayunpaman, ang Bureau of Immigration ay nakikipag-ugnayan din sa kanilang database at sa Chinese embassy upang makuha ang tunay na mapakakakilanlan sa mga Chinese national na walang dokumento na naresto sa raid na sinagawa sa Mabalacat. Gayunpaman, paalala ng Bureau of Immigration sa ating mga kababayan na i-report agad ang anumang kahina-hinalang operasyon ng mga dayuhan na nag-operate ng mga telco scam hub sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Rocas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman sa mga nagugutom, narito ang ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Pala, isa lang po ibig sabihin, ito na ang price monitoring at ulam tips. Nasa Gulayang Bayan Market sa Valenzuela at may Paho Market sa Caloocan ang inikutan ng nag-iisang palengke queen at Yusek namin na hindi ko alam kung maulan ngayon dyan, Mama Beth. Pero kung maulan, feeling ko baka pwedeng isama yung champurado na may tuyo. Parang ang sarap-sarap nun pag malakas ang ulan. Narito na po si Mama Beth Samson. Yusek, good morning! Good morning, 2:00 ng madaling araw, grabe yung ulan. Tumigil saglit, eto bubuhos na naman. Ngayon, bubuhos na naman, malakas na naman, Mama Beth. Actually, after 10 minutes, hihinto cats and dogs. Bubuhos, titigil, bubuhos, titigil. Ayan. So, ang bigas dyan sa parte ng Valenzuela sa Gulayan ay 35, 38, 60 pesos kada kilo. Samantalang sa Caloocan, dito nga sa sinasabi ko may Paco Market, 40 pesos hanggang 60 pesos ang bigas. Sa baboy naman, 405 hanggang 410 kada kilo ng baboy, samantalang 450 ang liempo, ang manok 230. Sa isda naman, ang bangos, stable pa rin to sa 220 hanggang 260 kada kilo. Ang tilapiyang Pampanga at Ubando Bulacan ay 150 to 160 kada kilo, tumatalon-talon pa. Ang lapu-lapong pula, 420. Ang asuhos, dalagang bukid, matangbaka, bisugo at espada, pati rin itong pusit kalawang, 280 kada kilo. Samantalang ang tahog, 120. Ang ulo ng maya-maya at ang ulo ng salmon ay 180 pang sigang sa miso. Ang gulay naman, sa repolyo at carrot, 75 to 80 kada kilo. Sa ibang pwesto, talagang maganda talaga, may 90 pa. Ang patatas, peche bagyo at kamatis, 60 kada kilo. Sayote at kalabasa, 35. Ang red bell pepper, 130 to 150 per kilo. Ang sibuyas na pula, 150. Ang bawang, 150. 180 yung talop. Ang sibuyas na puti, 130. Ang chopsuey pakbet mix, 50 pesos kada pack. Ayan. Tama ka dyan. Ang almusal namin kahapon,
champurado eh. Yun. Kaya ngayon, may tuyo. Ngayon, iba naman ang almusal namin. Ang ulam, tips, sa Daryl, sa mga bibili ng baboy, pwede magputsero, haluan nyo ng saging na saba, repolyo, carrots, patatas, tomato sauce, sibuyas na puti, bawang at kamatis para makapagputsero ka. Sweet and sour pork, nilagang buto-buto, sinigang na buto-buto o baboy. Sa isda naman, pwede kayong magluto ng kinamatisang isda. Pangat Yun. ang tawag dyan. Sarsyado, escabeche. Gusto ni ano yan, ni Larmaine, escabeche. Lalo kung espada. Paksiw na isda, sinigang sa miso. Sa manok naman, ang walang kamatayan, araw-araw kahit walang hinto. Fried chicken ni Daryl, fried chicken wings. Itong fried chicken wings, masarap ibabad sa patis at kalamansi, chap pipirtuhin mo, Daryl. Konting paminta. Buttered chicken, chicken curry. Sa gulay naman, pwede kayo maggata ng kalabasa at sitaw, chapsoy, laing. At saka itong laing hahaluan mo ng hipon at calamares. Ayan, para sa Pinoy Gising, ulam tips, Pinoy Gising tayo. Metro Papabet, Samusta ng inyong palengke queen, nagbabalik ng tama. Siyempre, Daryl, magbabudget tayong tama. Ang sarap kumain pag umuulan. Pinoy Gising! Kaso hindi daw escabeche yung paborito ni Maine. Crispy pata. Oo. So, good morning. Pwede na akong pumasok. Oo, wala, tapos na yun. Mamaya na. Sabi ko sana sa bati, tanggalin niyo daw muna. sa bati portion na. Tanggalin mo muna. JM, tanggalin mo. Yeah. Sa ating NBI, habang nakastandby natin, tinatawagan si Kuya Ronald, taxi driver na tumatanggi sa pasahero. Bawal pala yun. Alamin natin sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taxi driver na tumanggi sa pasahero? Nako, bawal ito. Kapag walang mabook na TNVS, taxi ang ating alternatibo. Ngunit paano kung akala mo'y makakasakay ka na, pero pagtigil, tatanggi pala ito? Alam nyo bang may karampatang parusa ang taxi driver na tumanggi sa pasahero? Ang mga driver at operators ay maaaring managot sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014-01 Section 4 Number 2 o ang refusal to render service to the public or convey passenger to destination. Mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagtanggi ng mga pampublikong sasakyan sa pagsakay ng pasahero. Ang sino mang lumabag ay pagmumultahin mo 5 hanggang 15,000 piso, impoundment ng sasakyan ng 30 araw at pagsuspinde sa Certificate of Public Convenience o CPC nito. Hinikayat ng LTO na dumulog sa pinakamalapit nilang tanggapan ang mga paserong tinanggihan ng pampublikong sasakyan. Huwag tigilan ang pumarang pasahero kung tatanggi ka lang kapag malayo pala. Sige ka, baka masabihan ka na. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Standby muna kay Kuyang Ronald Idol Domingo sa oras po na 12 minuto bago mag 5 a.m. Magbabalik ang Pinoy Gising! MP Bagaw Cagayan, nakahuli na 3 wanted person sa magkakahiwalay na operasyon. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimbagabigat, 3 wanted na individual ang matagumpay na naaresto ng Bagaw Police Station sa magkakahiwalay na operasyon. Naaresto sina Aka Makmak, Aka Nick, Aka Hill, pawang mga residente ng Bagaw Cagayan dahil sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang revised Fast Track Code of the Philippines. Ang mga suspect ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at kasalukuyang inihanda upang harap sa korte na may jurisdiksyon sa kanilang kaso. Ang nasabing operasyon ay resulta ng masusing koordinasyon at tutulungan ng Bagaw Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Noriel Lacangan, Officer in Charge, katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bagaw Police Station
sa mga wanted persons bilang bahagi ng advokasya na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong komunidad. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudukas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod na. Ayan, samantala, tuloy natin ang Ronda Probinsya. Mga poste ng kuryente na nahagip ng road widening sa Naga City, isa-isa nang inililipat. May dapat lang. Alam mo natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Simula mamayang alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay mawawala ng daloy ng kuryente ang Barangay Balatas at Barangay Kararayan dito sa lungsod ng Naga. Ito ay para bigyang daan ang unang bahagi ng paglagay ng mga bagong poste na paglilipatan ng mga poste din ng kuryente ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Ninahagip ng ginawang widening project ng kalsada sa naturang dalawang barangay ng lungsod. Nitong nakarang araw ay sinimula na ang pagtanggal at paglipat ng ilang poste na nasa gilid mismo ng kalsada, kasamang aalisin ang poste ng kuryente na katayo mismo o naiwan sa gitna ng kalsada na makailang beses nang naging sanhi ng aksidente. Maliban sa linya ng kuryente, apektado rin ang kable ng mga telcos na kailangang mailipat din. Samantalang paglilipat ng mga poste na nahagip ng road widening project ay isa sa mga nabanggit na gagawin ni Naga City Mayor Attorney Len Robredo sa kanyang pag-upo bilang alkalde ng Naga City. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Yun, salamat Kuyang Melvin. Ngayon naman, asan na to? baka nakakape pa. Ay, ko sakit. Pero, yung mga anunsyo ng walang... So far naman sa Metro Manila ay wala. Nasabi ko nga kanina. Hindi po walang pasok. Wala pong anunsyo wala pong anunsyo, pasok. Kaya sa Cagayan, sa bandang norte pa lang ito. No, yun nabanggit ko, 3 lugar sa Cagayan ang suspendido, all levels. Kaya kay Kuya Arnold, wala pang may pasok po ngayon ha. Huwag magsabi na walang pasok. Fake news yan. Nagtatanong lang naman siguro to si Kuya Arnold, kaya nga sinagot natin. Yung walang pasok ay sa bayan ng Apari, Camalanyugan, at sa Santo Niño sa Cagayan. Yun. So, sa those norte. 3 areas. Pero kung may bago, syempre, agad-agad. I-report namin iyon. Ayun. So, tignan natin kung kakaripas. Basahin ko na ba to? Oo nga. Asan ba? Nananawagan po kami doon sa batang nakapula. Bata talaga no? Oo. Anytime, hinihintay po namin siya dumating. Sabi mo, umuulan sa oras na to? Padating ka dito? Ano siya? On-off. On-off. Parang... cat and mouse nga daw, sabi ni Mama Bet. Nung umandar kami, okay naman. Nakasakay ako. Nung pagdating doon sa banda sa gitna, ayun, lumakas. Tapos pagkatama few minutes, wala ulit. Tapos bumalik na naman, nag-ambon-ambon. So, parang pabugso-bugso ang ulan. Nagsisirculate ang mga malakas, nasa na ba ang ulan. Bagyo na ba? Hindi, LPA pa rin siya. May bagyo, pero nasa labas na par at napakalayo. Oo. Ito ay nasa may... Hindi na apektado ang palayo na to eh. Pero itong LPA ay... Itong LPA ay nasa may Apari, Cagayan. 140 kilometers. Kaya east-northeast. Kaya ang walang pasok ay bandang Cagayan. Exactly. Apari, Cagayan kasi it's 140 kilometers. Malapit po yun sa kalupaan ng Apari, Cagayan. Pero katamtaman na lang yung chance na maging bagyo itong LPA na binabantayan. Pero masama po ang panahon dyan sa Apari, Camalanyugan at sa Santo Niño. Don't forget your payong and your kapote. Yeah, I forgot mine. Ayun, magdadala tayo ng payong kapote. Dahil nakalimutan mamimigay ka raw ng payong at kapote. Wala pa ako niyan. Samantala, dito na may birthday. Ayan, may birthday. Actress politician na si Nina Jose. Inaming masela ng pagbubuntis dahil na rin sa kanyang edad. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na. Andiyan ay pandesal? Wait lang! Namiss ko yung kay Ivan. Yeah. Alam mo, tawa-tawa pa ako kagabi kasi share ko lang.
kino-compare ko talaga yung sahig. Oh, yung sahig, di ba? Yung closet. Oh, cortina. Pareho sila ng interior designer. Oo. Oo. Yan ang- Para yan sila ang- interior designer. Yan ang pati teorya ng- niya, ng architect. Oo, pareho. Yan ang teorya niya. Teorya ko kasi baka nakitiktok lang sa bahay. Mas maganda. Pag nakatiktok sa bahay, may something yun. Yo, kaya, Di Pero yung ba? sa akin, pareho lang ng architect. sa bagay. interior Oh, di ba? Aalanganin pa yun sa'yo. Bagay. O nga naman. Interior designer. Ewan ko sa'yo, Ivana. Oo. Hindi, at saka last year, tinanong na siya ni Boy Abunda. Oo. Kung Ano, bad sila dininay ba o hindi? dinanay niya. Dininay Oo, niya. pero the mere fact na tinanong, ibig sabihin, may usok. Yes! Oo. Di ba? Di ba di naman itatanong Sa yun dinami-dami kung na wala? pwedeng itanong, bakit si Dan Fernandez pa itatanong sa kanya? Yun. Di ba? Ibig sabihin, meron ng may mga issue na before pa. May mga ano na may business. Oo. At wala namang masama kung Oo naman. maging sila. Yeah, Wala Wala naman sila bang- single. para ba sila? Oo. Hindi. Sa may si Dan, walang... Wala. Single. Wala. Oo nga. Diba? O di, go for it. Unless mayroong girlfriend si Dan, di ba? Oo. Ay si si Na may Ivana, lihiti mo. Wala. matagal ng single to eh. Oo. Di ba? At saka parang ever since wala pa yata na-reveal na boyfriend si Ivana Wala mula nung pa. sumikat siya, no? Oo. Mula nung nagkapangalan siya. Parang never pa yata siya umamin na may siya ng naging jowa man lang. Yun. Pero inaamin niya na naging siya, madalas siya maging sugar mommy ng Oo, sabi mga nga lalaki. niya. Oo. Yun ang inaamin niya before. Yes. Ayan. Na parang may tawag doon, baklang-bakla siya magmahal. Tama ba yun? Bakla ba yun? magmahal. Oo, Oo, ganun. Ibig sabihin, All out. All out. All out. Oo, naman, Ayan. parang konting ganito, bigay. Yes. Yun. So, konting, kalambutsing. Anyway, sa Ibalitan Showbiz nga nako, inamin nga nitong si Nina Jose, bayambang Pangasinan Mayor ito eh. Oo. Itong si Nina Jose na siya po naman ay nagdadalang tao ngayon sa kanilang ikalawang anak ni Cesar Kiambao. Pero medyo ayon sa kanya, medyo pinagbabalan siya ng kumilos ng matindi ng kanyang doktor dahil medyo maselan nga ang kanyang pagbubuntis dahil na rin sa kanyang edad. Mga 30s na yata ito, no? Late 30s, parang gano'n? O early 30s? Oo. Ganito PBB, di ba? Oo. Ito yung parang pang beauty queen ang itsura nito at saka yung Yes. height nito pang beauty queen. Correct. And yung kutis naman talaga nito, grabe. Perfect talaga ang kutis. Ito talaga yung glass skin talaga. oo. Pero yung mukha kasi nito, pwede mo siyang gawing beauty queen at saka sexy star. Correct. Oh, ganon na ganon eh. Oo. Napaka-sultry ng kanyang ng kanyang looks, ng Yes, exotic. Ayan. Anyway, itong inamin nitong si Nina yung kanyang pagbubuntis sa kanilang ikalawang anak ni Cesar Kiambao noong proklama na siyang mayor ng Bayambang Pangasinan. Ayan. Ayon dito kay Nina, nagpapasalamat siya sa napakaraming support na natatanggap niya, lalo na yung mga umiintindi sa kanyang sitwasyon ngayon, na siya nga po ay nagdadalang tao pero medyo maselan nga, kaya medyo hinay-hinay muna siya sa kanyang pagiging mayor. Naku, bawal ng stress dyan. Oo. Correct. Di ba? Di ba yung last na stress niya, yung bumagsak yung tulay? Oo. Yung sa Bayambang. Oh, yeah, Stress siya oo, doon. correct. Tapos parang, nabash siya doon, di ba? Yung kanyang post. Yes. Oo. Tama ba yung tulay? O bukod doon, may post, meron pang isang issue na yung kuryente ata yung blackout. Okay. Parang ang sabi niya, Ba't tayo mo alam tungkol sa Bayambang Pangasinan? Taga dun siya. syempre. Ano siya, sabi niya, parang Kaya okay lang daw sagutin yung mo na ang tanong ko, brownout. bakit tayo mo alam sa Bayambang Pangasinan? Wala lang. Research, sir. Oo, ang dami mo na. Marami talaga akong alam. Ang dami stock knowledge, ha? Oo. Lalo pag chess mess. Marami So, isa ka tayo doon niyan. sa mga eagle-eyed netizen. Oo. Ayan. Yung Hindi ko lang- pinagandang termino ng ng mga marites. Oo, ng mga chismosa. Eagle-eyed Eagle-eyed netizens. netizens. Pero hindi ko kaya yung ginagawa yung yung i-check ko Oo, nagpa-followan. diba? Hindi ko kaya yun. Ang tiyaga, no? Ano ba yung mga level 10 ba? Level 10 na ba yan sa Ay, ano? ay, pwede naka-unfollow na sa isa't isa. Anak ka ng putya, naka-follow ka. Yun na nga eh. Oo. Kapag may ganun ka mga kapitbahay, nako. At Sus, kapag Maria Jose. mayroong ganun kakilala mga taga-NBI, mag-resign na kayo. Oo. Diba? Yan ay palitin nyo. Grabe ito eh. Pati di ba? Pati baka mamaya, pati strand ng buhok, may mga Pare sila na kulay ng strand ng buhok.
Ayan. Anyway. So yun po aking balitan showbiz mga kaibigan na Ingat kay Nina. nagdadalang tao si Nina Jose pero medyo maselan nga dahil sa kanyang edad. Ayan naman aking balitan showbiz. Balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton. Salamat, Ton. Happy birthday. Happy birthday. At salamat po sa mga nasa Dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go, go, ang bilhin. Kinakanta rin ni Sir Capo niyan. Tawa ako ng tawa. Hindi na, Jo. Kanta yan, di ba? Mamaya sa akin. Mamaya sa akin yan. Kasama niya dyan, syempre, ito, hindi ko alam kung kakantahin niya, si Mama Susan. Kay Susan tayo! 2 minuto na. Pagkasinan. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng morning. 2 oras sa Pinoy Gising. Susunod na. Na po, makalipas ang alas 5 ng Thursday morning! Yahoy! Yahoy tayo ngayon sa ating attendance check online. 17 million viewers. Ayan, dami natin ngayon. Hello! Oo, unahin natin si Kuyang Nelson Malinaw. Hi, Papa Kuya Nels. Nelson. Tsaka syempre, Good morning. kasama din dyan si yung isang Mama Susan. Si Mama Susan Neronimo. Mama Susan Heronimo. Ayan. Good morning. Si Susan Oo. Neronimo. Yung sila mga regulars natin. Yeah. Mama ayan ni na. Sarah Her. Okay, push mo yan. Gutom lang to, gutom. Si Deo si Colyes. Deo. Deo, bago to si Kuyang Deo Kuyang Hi, Deo. Papa Deo. Ano sabi niya? Good morning. Good morning. Good morning lang. Good morning din. Ay, ibig sabihin nasa Pilipinas siya. Sa Pilipinas to. Si Kuya, ito, yung mahilig sa vegetables, si Kuyang Tristan. Hi, Papa Good Tris. morning. Ayan. Ay, may bago din, si Kuyang Robert Ignacio. Hi, Papa Robert. Pero sa comment niya, nagtalambuhay siya ng mga dinate niya. Ay, parang na ba? Babaero pala yan. Ay, teka muna, hindi ko alam kung babae ba yung mga dinate niya o lalaki. Puro mga babae yung pangalan na sinasabi babaero dito. nga. Buti na lang. Oy, si Papa Adonis mo, dito na. Papa Adonis! I love you too. Good morning sa inyong tatlo. Lalo na sa nag-iisang gandang Anton na gumigising sa aking pagtulog tuwing umaga. Ayan. Ayan, sinasabi ko sa'yo. Bulabog ka pala eh. Oo. Diba? Balahura pala eh. At least nagigising ka, hindi ka natulog forever. Yeah, yun ang maganda doon. Ay, ito na si Batman! Ay, Diyos me. Alam mo, pag narinig ko ng pangalan ni Papa Batman, Gusto mo nang umalis? Hindi, parang ano ba to? Kanina nanaginip na ako. Ito ba, ikasunod ng panaginip, yung bangungot? Bangungot. Patay tayo. Babasahin ko na. Magandang maulan na Webes. Di kompleto ang umaga ko pag di ko napapanood ang paborito niya raw morning show, Pinoy Gising. Wow, thank you Kasi ginawa niya... Ang lakas mong uto ha. Kasi ginawa niyang TV station yung DWIC. Radyo yan Aliw 23 TV. Lalong-lalo na sa aking idol. Siyempre, ikaw lang yan. Ang kamukha ay hulaan mo kung local o foreign. Ay, feeling ko foreign. Hindi, local. Ay, local? Mamaya man natin sagutin kung patay o buhay Sabihin ko na muna yung pangalan Si Laika Ugarte. Si Laika Ugarte. Bold Star. Ano sagot kung patay o buhay? Hindi ko alam kung patay o buhay. Ni-research ko buhay pa. Buhay pa? Wow, for the first time, may buhay. Nabuhay. Ugarte. Ilang taon na yan ngayon? Uy, maganda na yun. Super ganda. Super sexy. Talaga? Laika Ugarte. Ayan na, kingilig na siya. Kasi buhay na rin yun para sa kanya. Singit. After isa't kalahating linggo. Pero majonda na yan. Ay, nagtanong siya tuloy ko kasi bati ka ng bati. Birthday ba ni Idol Anton? Di nyo ako in-inform. Papadala sana ako ng flowers and chocolate. Baka mamaya Hindi, nakapula lang kasi. Bright red kasi yung suot. Baka mamaya pumunta ng cemetery yung mga ng bulaklak yan doon. Yung binibigay ng mga congressman. Pag kayo may nakita mamaya dito na may 2 bulaklak sa kanto na angkor. Tapos may pangalang from. May sash yung bulaklak. Alam mo gagawin ko doon sa bulaklak? Pag nag-taping na spotted to, palalagay ko doon. May sash yung bulaklak mo. Ay, pero good vibes naman to si Batman. Thank you, Batman, sa araw-araw na pangungulit. Thank you. At salamat din pa sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman! Sumasa inyo palagi. At sa ating lahat. Ang ikalawang oras ng Pinoy Gising. Baka pasada balita na masabi ko. Hanggang 6 in the morning, Daryl Justin. Main Barreto. Anton. Pinoy
Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Thursday morning. Whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kakasuhan ni gaming industry tycoon Atong Ang. Pinoy Gising! 21 OFWs mula sa Israel inaasahang balik bansa ngayong araw. Pinoy Gising! Kapangyarihang magdeklara ng class suspension kapag umuulan, hihilingin po ng DILG sa Pangulong Marcos. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 5 patay matapos mag-crash ang Ugandan military helicopter sa airport ng Somalia. Pinoy Gising! Sa sports, TNT Tropang 5G, isang panalo na lamang ang kailangan para makapasok sa finals ng PBA Philippine Cup. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kapag ang tao ay tulog ng tulog, Aha. siya ay malungkot? Di ba pwedeng pagod? Ang lalim naman ito. Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Isang brand ng sasakyan gumagamit na ng water engine. Ito ba ay fact or fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Nina! Ni Adonis. Lagot ka talaga. Diretsahan na talaga ito yan. Yan. Sa mga balitang showbiz, Sara Labati, walang panahon sa pakikipagrelasyon. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Sino naman? Di ba Patrista? Si Tuesday Vargas na iniwalang public service din ang pagpapatawa. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 11 kalahating minuto na makalipas ang alas 5 ng AM. Yahoy na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Inaalam pa ng Department of Justice o DOJ kung maaaring gawing state witness ang 4 na pangunahing suspect na lumutang sa pagkawala ng hindi bababa sa 30 sabungero noong 2021. Ay kay DOJ Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano, hindi pa posible na ituring silang state witness gayong wala pang kasong formal na isinampalaban sa kanila. Ang 4 na sinasabing suspect ay kasamahan ng lumantad kamakailan na whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Dagdag pa ng opisyal, kailangan munang masuring mabuti ang kanilang kredibilidad, testimonya at kung may sapat na ebidensya ba para suportahan ang kanilang mga magiging salaysay. Pinoy Gising! Samantala, pinaiimbestigahan ng Teachers Dignity Coalition sa Department of Education ang mga report tungkol sa item for sale scheme o ang pagbebenta ng mga teaching positions para sa mga aplikante sa pampublikong paaralan. Nagresulta ang nasabing alegasyon ng galit at pangamba hinggil sa integridad at korupsyon sa likod ng hiring process ng mga guro. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, kailangang makamit ng mga aplikante ang nais nilang posisyon sa gobyerno batay sa merit of competence at hindi mula sa kanilang bulsa. Kaugnay nito, tiniyak ng samahan ang zero tolerance sa naturang pay for position scheme at nanumpang makikipag-ugnayan sa Department of Education at ibang katuwang na ahensya upang i-expose ang korupsyon sa sistema ng edukasyon. Pinoy Gising! Naging illiterate may corruption din sa sektor ng edukasyon Alam mo kasi maganda mga benepisyo ng mga guro pagka Yun naman, public. retire. Retired. Oo, alam ko. And I think maganda nga ang mga benefits nila. Tsaka yung for iba kasi monthly. makakilala ko ng mga Kahit friends. na medyo yung sa salary hindi competitive. Pero pagdating naman sa benefits, I think, I'm not sure. Pero kung may mga teacher na nakikinig siguro. Let us know. Oo. Pero parang hindi ko alam. Kasi yung iba kasi nakakilala ko, yung iba sa kanila, nasa private. Pero karamihan sa kanila, lumilipat They sa public. prefer public Yun nga, schools. oo. Kasi nga yung benefits, iba talaga daw. Tsaka Sabi mas maganda, bukod sa mas maganda siguro yung benefits, parang mas mabilis ata ang pag-grow Ang, nila promotion. doon. Ang promotion, di ba? So, tignan natin kung ano mangyari. Pero, huwag nyo nang kukunan nyo pa yung sa education sector.
pambira naman. Hindi, saka binabayaran yung item. Ano, ibigay natin yan. Dapat yan sa mga deserving. Yun. Ano, Doon yung unahin. Hindi yung pang sariling interest lang. Hanggang ngayon may palakasan sa bagay. Sasabihin, Pati hiring, Oo. Hindi mo akalain. Ay, ambot! Pero alam mo, parang 1,000 naman ng open positions right now for public school teachers. Pero parang this is a desperate move, no? For those who want to enter public school. Factor, dun sa mga nagbabalak na, ayun na nga, gumamit ng kanilang mga koneksyon, isipin nyo naman maigi na kung gagamit ng koneksyon at hindi naman sa tingin no need for monetary, Hindi, I mean, isipin nila na kung alam naman nila sa sarili nila, kakayahan nila. Yung kakayahan nila. Kasi ang nakasalalay dyan ay ang edukasyon ng mga kabataan. Ano mo rin yun, di ba? Parang, it will reflect on you, actually. Yes. Di ba? Sabihin na, hindi ka, you were there because you paid. Parang, not diba? good. For your convenience. Hindi ka nakapasok dyan dahil on your own, on your own, your talent, your skills. Ibig sabihin, nagbayad ka pa. On your own volition pa rin. Iba pa rin kasi yung pakiramdam. Lalo na para Bala ka na lang kung may konsensya ka. Daanin na lang natin yan sa laro ng konsensya kung ikay makakonsensya ba o hindi. Bala ko. Pinoy Gising! Samantala, sa iba pang balita, dapat pagbawalan ang mga menor de edad. Pagbawalan daw silang gumamit ng social media tulad ng Facebook at TikTok. Isa ito sa mga panukalang batas na inihain ni Senator Panfilo Lacson na layong utusan ng mga social media platforms na i-take down ang accounts na matutukoy na menor de edad o wala pang 18 taong gulang ang gumagamit. Atasan din ng social media platforms na magkaroon ng paraan para matiyak ang edad at identity ng gagamit ng account gaya ng ID verification at facial recognition, regular na audit ng user account data at paglikha ng age restrictions sa platforms. Kailangan din ng mga itong kumuha ng third-party age verification providers. Ipinunto ng mambabatas ang resulta ng isang pag-aaral na nagsasabing ang labis na paggamit ng mga bata ng social media ay maaaring magdulot ng problema sa mental health gaya ng pagkabalisa, depresyon at social isolation. Pinoy Gising! Oo nga, dapat wala pa silang SOCMED. Exactly. Pero yung iba naman kasi, parents at ang gumagawa nila, tapos parents ang nag-handle. Pero yun naman. Okay, parents yung may gusto nun Siyempre, my kid, my rule, diba? Pero generally speaking, mukhang hindi nga maganda for kids, no? Hindi, kung meron sa kids, okay lang ngayon yung parent. Kasi kadalasan ginagawa ng parent ko post ng pictures, videos, and moments. Pero yung bata ang... Pero kung yung bata ang gagamit, it's a different story. Yes. Yung anak ko may messenger. Ayun. Kids. Kasi yun yung gamit namin to communicate pagka magkahiwalay kami. So pag she can call me anytime. At least, 'di ba? Oo. Pero wala siyang account or whatsoever. Wala yung mismong hindi platform. Hindi niya alam yung walang technique alam. Bagay bata pa naman ako. Pero ayoko hindi ako magi-introduce. Diba? At the proper time dapat. Graduate na. Kailan ba ako 2009 ako nagka-Facebook. Hindi kasi 2009 naman talaga gusto ng Facebook Parang second year college. Doon lang nag-start. Doon mo siya mas nagamit. Pero noon ang Friendster, di ba? Oo, ako naman meron din ako. Yung Buy Me. Tsaka yung mga pagbukas mo ng page, may background music. Yes. Binubuksan mo yung profile para sa music. Tapos ang unang tinitignan doon pag mag-i-stock, relationship status. Naman. Ayan. Pero hindi, yun nga. Pero moderate guided. Kung gusto niyo talaga ipagamit Pero kung ayaw niyo pagamit. Pero alam mo TikTok medyo kulang pa rin sa filtering Ay, parang iba naman kasi talaga sa TikTok. Siya yung may mga nagsasayaw na super sexy. Yan. Parang okay lang, parang it's normal on TikTok Pero yung mga for kids to see that at saka yung mga live videos na ginagawa online. Kasi hindi lang naman yung mga kagaya natin ng mga media institutions ang nag-utilize ng mga live streaming. Lahat naman gumagamit lahat. At saka kumikita kasi doon, kaya maintindihan mo na. Yung ating official ako nakakakpa. Exactly. May mga account pa nga na ito may mga account pa nga, 'di ba? Hindi ko alam mabalita ito sa isang LGU, hindi daw i-turn over sa kanila yung PIO account.
Kaya nga. So, hindi talaga hindi safe period. It's not safe for the kids. There's a right age. Siguro yun Yes. yung 18 and above is good. Yes. O, kung gusto niyo talaga medyo bata, sige, sabihin na natin mga nasa late junior tsaka senior high school. Pero it's up to the parents kasi nga, sila pa rin naman ang masusunod dyan. Wala tayong magagawa. o paggagamit nila o hindi. Samantala, technology pa rin. Dapat na i-regulate ang development at paggamit ng artificial intelligence o AI sa Pilipinas. Ito'y matapos ihain ni Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ang panukalang nagsusulong na itatag ang National AI Commission na magiging attached agency ng Department of Science and Technology. Ang NAIC o yun ngang National AI Commission ang magkakaroon ng jurisdiksyon sa lahat ng usaping may kinalaman sa AI, kabilang na ang development, promotion, registration at regulation nito. Kasama rin sa kapangyarihan nito ang dinggin, magdesisyon at magpataw ng parusa sa mga kasong may kaugnayan sa AI. Responsable rin ito sa pagbibigay ng technical support sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa AI development. Nakapaloob rin sa panukala ang pagbuo ng AI Ethics Review Board at ang pagkakaroon ng National Registry for AI. May tinakda ring mga parusa ang panukala sa mga mabibigong magparehistro ng AI systems at mga gagamit ng AI sa krimen o masamang gawain. Pinoy Gising! Once it started, it will never stop. Aha. Diba? I-improving lang yan. Improving lang naman And it's a matter of how you will filter and restrict stuff. Pero sobrang realistic ng mga AI video, no? Lalo na yung isang platform. Sobrang parang totoo. Manalala mo yung item ko dun sa Camarines Sur, yung factor fake na yung bullet train. Ang galing. Diba? Alam mo, ang mapapansin mo lang fake yun kasi may yung parang yung Watermark. reporter biglang lumipad, parang biglang nawala sa screen. Sabi ko, ang galing, sobrang parang parang hindi, wala, basta parang totoo. Totoo talaga, parang totoo talaga. Basta tandaan nyo, once it started, it will never Pero stop. yeah, medyo mahirap yung i-regulate. Actually, mahihirapan din i-regulate ito. Oo, tiga natin. Tsaka syempre, yung mga tech companies yan, may mga chaching-chaching ho yan. Yes, and accessible sa lahat, ano? Yep. Kaya lahat, kahit sino, kahit ordinaryong mamamayan, kayang gumamit. Sa oras po na 5:22 ng magandang Thursday morning. Oy, isang brand daw po na sasakyan gumagamit na ng water engine. Ito ba ay factor fake? Siya daw sasagot sa report na ito. Usap-usapan online ang balitang kaya na raw ng isang sasakyan na tumakbo gamit lamang ang tubig. May mga nagkiklaim pa na officially na-announce ito ng Toyota na nag-develop na raw sila ng water-based fuel at malapit nang ilabas ito sa masa. Pero, totoo nga ba ito? Alamin natin dito sa Factor Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Kamakailan may mga article at post na kumakalat na nagsasabing Toyota invents car that runs on water. Kasabay nito, ilang netizens ang naniwala at agad nag-share ng impormasyon. Pero ayon sa Toyota at sa ilang independent tech analyst, ang claim na ito ay mali. Ang tinutukoy sa anunsyo ng Toyota ay ang kanilang bagong model na Mirai, isang hydrogen-powered vehicle at hindi ito gumagamit ng ordinaryong tubig bilang fuel. Ang Mirai ay gumagamit ng hydrogen gas na dumadaan sa fuel cell para makagawa ng kuryente at ang tubig ay byproduct ng prosesong ito. Hindi ito ang mismong energy source. Bukod dyan, ang pinapatent lamang ng Toyota ay isang model na mas madaling pamamaraan ng pagpapalamig ng hydrogen engine. Kaya ang balitang may water-powered car ay fake. Ayon sa mga eksperto, kung posible man ito, malayo pa ito sa realidad at nangangailangan ng advanced science at engineering. Para sa Factor Fake, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Ay, dako. Yung mga nangangarap na tubig na lang ang gas, wala pa ha? Wala pa. Hirap na pagka tubig lang ha? Actually, paano yung mga taga-Bulacan? Hirap sa tubig. Wala silang gasolina. Ito
Punta sila na botas doon sa Asplada. Ang dami tubig. Parang ang ganda nun, no? Tubig baha. Ayan. Pwede nang gawing gasolina. Ay, malaki may titipid natin doon. Sigurado ako maraming bibili ng mga balde-balde dyan. Tubig baha. Pwedeng gawing gasolina. Saan ka pa? O hindi, fake yun ha. Fake Hydrogen na pa rin ang gamit. Kumbaga, water vapor. Yun yung byproduct ng Toyota Mirai. Salamat po, Pwede po researcher. mag-sample. Sample naman ng Toyota Mirai. Toyota, hello. Samantala sa ating showbiz, Sara Labati walang panahon sa pakikipagjowa. Bakit naman? Sayang ang sayang ang beauty. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na. Asa na? Nakakain na ako ng pandesal. Ay, si Ma'am Juday. Si Juday kumakain din pandesal, oh. Huwag mo nang antindi niya si Juday. Talagang kumakain yan. Kambalik mamba yan eh. Ay. Nagagalit na naman. Alam mo na, natutuwa ako kay Juday pag nakagalit. No? Bakit? Ay, parang siya sinaunang tao. Ba't naman sinaunang tao? Nga naman. Pangit. Kaya sinabi mo. Ay, hindi. Bad word yan. Yung sinaunang tao, ang pangit. Pero sabi mo nga, ang kaibigan mo si Juday. Ay, wala akong sinasabing pangit si Juday. Yan. Bawal bad words. Ulitin ko yun. Okay. Malinaw ang pagkakasabi ko lagi. Ayan, di ba Batman? Also known as Dennis? Akala mo, hindi ko malaman tunay mo pangalan. Batman ka pa dyan. Booking ka na. Dennis, ha? Ano kaya yung, baka nickname lang din yung Dennis. Hindi, yun talaga tunay yung pangalan. Booking ka na. Ayan. Ulitin ko. Hindi ba mayroon nang na-invento noon na yung ang pangit na pagkakasawag. Hindi ba tinuturo ka lang sa papel? Kaya. Hindi, may pinupunto lang ako. Ayan. Di ba meron na dati pa na na-invento niya yung tubig pwedeng nagpapatakbo sa Saan? ng sasakyan. Meron na noon. Saan yan dito? Dito sa Pilipinas. Ang nangyari noon, bigla siyang nawala. Kaya hindi nagtuloy. Bigla siyang nawala. Ngayon, yun ang pinagtataka na sana siya. Ay, okay. Okay. Yung sa Toyota kasi hindi. Kasi ang claim Toyota. Toyota lang. Pero hindi naman. Oo. Ito hindi. Talagang hanapin parang natin. Baguio pa yata yan nag-start or something, no? Oo. Okay. Pero totoo yun. Na meron. Oo. Na nawala din yung Yeah, it was tested talaga. Hanapin ko nga yan. Na umaandar talaga. May ginawa siyang may kinalikot siya doon, matanda na ito eh. May Okay. kinalikot siya doon sa makina ng sasakyan at napaandar niya talaga. Kaya mula noon, meron talaga, kaya nga daw ang Pilipinas sana ang kaunahan bansa. Manufacturer. Oo, alam mo naman mga Pilipino magagaling naman talaga eh, di ba? Buting-ting. Oo. Magaling sa ganito mag-isip ng mga innovations. Correct, mga galing mga Pilipino. Team mo, hanggang ngayon, hindi pa malaman kung sino magdideklara talaga ng class suspension, di ba? Ang galing nyo! Mga magulang na. Magulang na raw mag-decide, wala na iba. Yung inong presidente na nagdaan sa atin sa Pilipinas, di pa alam kung sino magsususpende ng class suspension. Gawin nyo na batas yan! Easy. Nakakaloka kayo! Easy. High blood. Batman, also known as Dennis. Kalmahin mo nga to. Easy. Kaloka! Hay, nako! Mga tao talaga. Sabi nga ni Miriam Santiago, ni Miriam Defensor Santiago, sa Pilipinas, napakaraming batas, marami lang hindi pinapatupad. Marami natutulong na batas. Ayan. Ito yung mga batas na nasa pansitan. Nako po. Ay, ito na tayo sa ating balitang showbiz, mga kaibigan. Going back, tama ka, manika talaga itong si Sara Labati. Kung napapanood nyo si Sara Labati, kasi dancer to talaga eh. Di ba, ang legs ito, ang haba. Tapos, pasang payat. Oh, ang payat. At saka yung legs niya talagang yung hindi siya, payat siya na kapag grabe long-legged talaga siya, ang galing-galing niya talagang sumayaw, no? Anyway, ito na nga, ayon dito kaya itinanggingan nitong walang pagtanggi ha, pero inamin nitong si Sara Labati na wala siyang boyfriend ngayon. Yan ang tahasan niyang kinumpirma. No boyfriend siya ngayon at nakatutok siya sa kanyang dalawang anak na sina Zion at saka si Kai. Ayan. Ayon dito kay
di ba napabalita kasi ito kay Ferdinand Marty Romualdez, sa anak ni Congressman Romualdez, di ba? Yung naging so ngayon politiko na siya, lumaban siya ng councilor sa Tacloban, naging pang-apat siya First time yung tumakbo. Ngayon, ito na nga, sinabi nitong walang pagkumpirma, walang pag-deny, pero sinabi nitong si Sara na loveless siya ngayon. Sabi niya, hindi niya para mahanap, sabi niya ganon, na ang lalaki na magpapatibok ng kanyang puso. Kapag meron daw siyang, sinabi niya feeling ko hindi nagkatuluyan. Sabi niya kasi ganitong sinabi niya, naudlot, sinabi niya na pwede naman, pero kapag na-sense ko na hindi niya ako mahal talaga, sabi niya, I cannot do it. Sabi niya gano'n. Pinalaki ako ng aking parents na sobra ang pagmamahal sa akin, kaya hinahanap ko rin yun sa isang lalaki na sobra din akong mamahalin. Sabi niya gano'n. Kaya kapag yung lalaki, sabi niya, ay hindi ko na-feel na mahal niya ako, sobra niya akong mahal, hindi ko pwedeng ituloy. Kinakat ko kaagad. Sabi niya ganoon. Feeling ko ganoon na nangyari, no? Sabi niya ganoon, ano daw siya Ngayon nakatutok lang daw talaga siya sa kanyang dalawang anak na si Kai at saka sina Zion at saka si Kai. Sabi niya ganoon. So 'yon, malinaw. No boyfriend. Kids Sayang. first. Kids first. Sabay hindi sayang, no? Oo, hindi naman. Hindi sayang. Lalo na kasi kapag parang, single mom. Oo, parang ano na lang yun parang sideline kumbaga. Correct. Yung pagka-jojowa. Tama, oo. Anakan na rin. Correct. At saka package deal dapat yun sa isang lalaki. Yes, corrected ba? Oo, dapat ang mahalin mo, hindi lamang sila, kundi pati yung anak nila. Correct. Yun ang liligawan mo rin, kasama sa mga dapat ligawan mo yun. Correct. Kasi magiging problema in the future pag yung hindi girl tangga. lang. Oo. Di ba? Kasi minsan pag ganyan pag single mom, tapos nagkaasawa ulit, nagkajowa ulit, nababaliwala na yung anak Yes. Di ba? Lalo na kapag nagkaroon sila ng anak. Sarili nilang anak. Oo. Kaya yung mga nagkaroon ng ampon na itinuring din na anak ng mga napangasawa nung nag-ampon, napakaswerte katulad ni Judy Ann Santos, di ba? Na yung kanyang ampon, yung nung napangasawa niya si Ryan, minahal din ni Ryan yung kanyang ampon. Ganun talaga dapat. Tsaka minsan kasi ang ending doon, pag hindi minahal yun nung manliligaw, na sabihin natin eventually magiging asawa, minsan sinasaktan pa. Sinasaktan ko rin. At hindi pa lang sinasaktan. Minsan inaano pa. Di ba pinagsasamantalahan? Oo, samantala. Di ba? Ganun yun Kaya dapat talaga make sure na love kayo ng magiging part. Lahat kayo. Kaya tuwa ako dito kay Ray Parks. Sobrang love na love niya yung mga anak ni Zainab, no? Correct. Grabe. As in, sobrang as in. Si Derek Ramsey also. Makikita mo naman sa bata yung Yes. kung gano'n sila ka-close. Correct. Oo. Kasi madali mo mabasa sa bata pagka okay sila o hindi. Yes. So, at saka si Bobby Ray Parks talaga, talaga siya, mabait talaga na tao. Napakarami niyang tattoo, kaya hindi talaga basihan ang tattoo sa katawan ng tao. Kasi pag sinabing tattoo, parang, dati yun. Social notion. Yeah, yung norms noon. It's a taboo. Tingnan nyo si Bobby Ray Parks, ang dami tattoo sa katawan, pero napakabait na tao. Di ba? Parang under pa ka ni Zainab Ay, naku, kaya ikaw Zainab Oo, mahalin mo na hindi lang si Bobby Ray Parks, kundi mahalin mo na rin yung nanay. Oo nga pala. Alis na kayo. Anyway na po aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat. Standby mo Happy sa birthday. Happy birthday. Batman booking ka na. Standby muna, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Codename ka pa. Alas 5:33 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising at ako po muna mag-isa dahil nagbe-breakfast na silang lahat. Sana all. Samantala, tawag tayo ng Patrol Report. Panukalang palawakin ng 4-piece program ng pamahalaan isinusulong sa Senado ni Senator Lacson. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Panfilo Lacson na palawakin na lamang ang 4-piece o yung Pantawid Pamilyang Pilipino program dahil sa dami ng nalilikang bagong provisional program na nagiging kasangkapan ng political patronage. Sa ilalim ng ANACT, expanding the Pantawid
Pamilyang Pilipino Program or 4Ps magkakaroon ng pantawid pag-asa sa ilalim ng 4Ps na sasakop sa mga social protection program ng pamahalaan. Dito'y mapapasailalim na sa 4Ps sa mga social amelioration programs tulad ng AKAP o yung Ayuda sa Kapos ang Kita Program, AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation, tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers at food stamp. Magiging rationalized support program ang Pantawid Pag-asa kung saan mas mahigpit na hakbang laban sa panloloko, duplication at pang-aabuso ang ipatutupad sa pamamagitan ng standardized social protection database na sinuring mabuti ang mga beneficiaries. Maharap din sa parusa ang mga politikong magsasamantala sa programa at titiyakin din ang wastong implementasyon, pagbabantay at pagsusuri sa mga ayuda program ng pamahalaan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa ibang balita mula kay Patrol 17, Boss AA Atong Ang inaasahang magsasampa ng reklamo laban sa whistleblowers ng missing Sabungeros. Alamin natin ang detalyengan mula kay Patrol 17, Zopel Pelenyo. Nakatakdang magsampa ng reklamo sa tanggapan ni Mandaluyong City Prosecutor Arthur Magpantay ang businessman at gaming industry tycoon Charlie Atong Ang. Isasampa ang kaso laban sa dalawang missing Sabungeros whistleblower na sina Julie Patidongan alias Dondon at Alan Bantilles alias Brown. Nakasaad sa complaint affidavit na magkasabwat umano sina Patidongan at Bantiles nang isagawa ang attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Atong Ang. Inayag ng businessman at gaming industry tycoon na makailang beses na siyang inakusahan ng dalawa na sangkot umano siya sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Binahiran ani Ang ng dungis ang kanyang reputasyon at dignidad na nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Giit nito pawang kasinungalingan, walang basehan at malisyoso ang mga ipinupukol sa kanyang akusasyon. Bunsod nito, mariing itinangginiang ang pagkakasangkot sa naganap na krimen. Simula nang buksan ang investigasyon sa kaso, naging cooperative na umano si Ang sa mga otoridad kaya't umaasa siya na malilinis ang kanyang pangalan. Tiwala naman si Ang na lalabas din ang katotohanan at mapapawalang sala siya kasunod ng nagpapatuloy na malaliman at walang kinikilingan na investigasyon. Umapila rin si Atong Ang sa publiko at sa mga miyembro ng media na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon o magbigay ng anumang konklusyon ng walang ebidensya. Nararapat aniyang mapangalagaan ang due process at tigilan na ang anumang trial by publicity. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para simpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, mabilis lang pong update. Metro Manila po kasama ang Valenzuela ay nasa yellow rainfall warning. Dahil sa habagat at dahil po dyan, online at in-person classes po mula kinder to senior high school, public at private. At ang in-person classes for college, public and private are suspended today. Pwede ko na bang susugan yung yellow rainfall warning mo? Oo, sige. Total weather reporter naman ako na station eh. May rainfall weather advisory yung Pag-asa kaninang 5 a.m. Dahil po sa LPA at Southwest Monsoon o hanging habagat, asahan po ang moderate to heavy rains ngayong araw na ito sa mga bababanggit kong lugar. Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Asahan po today ang moderate to heavy rains maghapon. That's 50 to 100 millimeters of rain. So may mga flash floods and landslides din po na inaasahan dahil magiging malakas nga po ang mga pag-ulan ngayong araw na ito. Ulitin ko, dulot po yan ng LPA at habagat ha. So don't forget to bring your umbrellas dahil mahirap na pag na-stranded kayo. Ayan na. Sa oras po ng 5:41 nang nagsususpende pa lamang po sa Metro Manila ay ang
Valenzuela Yun. City from kinder to senior high school, public and private. Pati rin po ang mga kolehiyo, actually lahat pala, ay suspendido po ang klase ngayong araw. Sa Valenzuela City po yan. Ingat po ang lahat. Monitor pa rin ho tayo. Magbibigay pa kami ng updates dito. Tsaka syempre mamaya sa Pasada Balita, antabayanan ninyo yung latest ng mga lugar na nagsuspende ng klase. Pero ngayon, sige ako na muna to, partner. Tanggap pa tayo ng isa pang report. 46 na abusadong taxi driver na aresto ng PNP Aviation Security Group sa Paliparan. Detalye mula ka Show 45, Raul Esperas. 46 na mga abusadong taxi driver at mga taxi unit ang hinuli ng PNP Aviation Security Group base na rin sa koordinasyon ng Land Transportation Office o LTO at ng Airport Police Department. Sang-ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, ang direktor ng PNP Aviation Security Group, ito ay matapos na makatanggap sila ng direktiba sa Department of Transportation na paigtingin ang kampanya laban sa mga abusado at mga nag-overcharge sa mga taxi drivers sa paligid ng Paliparan. Dahil sa nasabing reklamo ay nag-operate ang Land Transportation Office, ang Manila International Airport Authority at ang PNP Aviation Security Group kung saan umabot na nga sa 46 na mga driver at taxi unit ang kanilang nakompiska. Na-turn over naman ng PNP Aviation Security Group ang lisensya ng mga driver at pinapaliwanag na rin ang mga operator kung dapat ay tanggalan ng prangkisa at lisensya ang mga driver nito na umabuso at naniningil ng sobra sa mga pasahero sa paligid ng Paliparan. Paalala ni Police Brigadier General Jason Capoy, ang direktor ng PNP Aviation Security Group, na itigil na ng mga driver at operator ang kanilang panluloko dahil seryoso ang pamahalaan sa kampanya laban sa mga abusadong driver na nag-ooperate sa paligid ng Paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama sa Impino Metodo Locas, DWIC. Pinoy Gising! Samantala, 26 million pesos na allowance ng Manila Police District ibabalik ni Mayor Isko. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa 4,000 kawanin ng Manila Police District o MPD na matatanggap pa rin nila ang kanilang allowance na hindi na ibigay ng dating administrasyon. Sa kanyang unang Manila Police District Command Conference sa United Nations Avenue Headquarters, sinabi ni Mayor Isko na aabot sa 26 million ang dapat na allowance ng mga polis o katumbas ng 2,500 kada buwan. Dahil dito, sinabi ni Yorme Isko na gagawa ng paraan ng kanyang administrasyon kasama si Manila Vice Mayor Chi Atienza at iba pang opisyal ng Manila LGU para mabayaran ang utang ng pamahalaan lungsod sa MPD. Nakiusap naman si Yorme sa mga pulis na mag-focus muna sa dalawang bagay. Ito ay ang linisin ang Maynila sa kadugyutan at magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila. It is Patrol number 5. Ayayupang Comparison Permito ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tanggap muna tayo ng isang report mula sa Metro Patrol. Wanted na lola na may kaso sa illegal na droga na aresto ng NPD na Navotas. Magbabalita si Mama Beth Samson. Naaresto na ng operatiba ng Navotas City Warrant and Subpoena Section ng Navotas City Police Station ang isang 66 na anyos na babaeng senior citizen na tinaguri ang number 10 most wanted person district level at number 9 station level sa ilalim ng sakleo o ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Renante Pinuela ang akusado na si Evelyn, residente ng Pandig, Bulacan.
Sa ulat, alas 9:10 ng umaga kahapon, ng mga arestong akusado sa Barangay North Bay Boulevard North, Navotas City, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may petsang November 18, 2024. May inirekomendang piyansang 200,000 piso ang hukuman para sa pansamantalang nitong kalayaan na nakadetine sa custodial facility ng Navotas Police Station habang hinihintay ang commitment order ng korte para ilipat ito sa City Jail. Pinapurihan naman ni Northern Police District Director Police Brigadier General Arnold E. Abad ang NCPS sa patuloy na pagtugi sa mga wanted sa batas upang mapanagot ang mga ito sa mga kasong kinakaharap. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tani po sa mga reporter sa labas ng Himpilan, Philippine Standard Time. Hi! Pinoy Gising na! Yung mga walang pasok, pwede ulit matulog. Pero yung mga pasok ka, 5:48 na po ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Ito na naman po bago mag 6 a.m. Yahoy! Balik tayo sa ating report sa Metro Patrol. Unang babae na punong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan at iba pang halal na opisyal nanumpa na rin kahapon, July 2. Detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning. Yes, sa sinagawa ng pag-imangalan ng Panginoon ng ng lungsod ng San Jose del Monte, maging ng kanyang Oo. Kuya Louie, sorry Kuya Louie, medyo hindi maganda yung reception ng signal. Balikan ka na lang namin maya-maya lamang. Pero may isa pa tayong Metro Patrol. Navotas, binuksan na ang bagong Tanza Multipurpose Building. Detalye mula ulit kay Mama Beth Samson. Opisyal nang binuksan ng pamalansod ng Navotas ang bagong Tanza Multipurpose Building sa Navotas Homes 2, Barangay 2 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-18th Cityhood Anniversary. Ang tatlong palapag na pasilidad ay kinabibilangan ng office spaces sa ikalawang palapag para sa mga seminars at pagpupulong, multi-use court sa third floor na para sa tennis, volleyball at iba pa at parking naman sa ground level. Pinangunahan ni Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco ang pagbabasbas at inaugurasyon nito. Sinabi ng alkalde ang palapag ay kumakatawan sa pangarap na itayo hindi lang kabahayan, kundi kumpletong komunidad na may dekalidad at pag-angat sa kabuhayan. Samantala, pinaliwanag naman ni Kong Toby Chanco ang kahalagahan ng pampublikong infrastruktura na kapag may maayos na pasilidad, mas naiengganyo ang mga tao na makilahok sa mga programa ng pamahalaan, makita ng aktibong komunidad na sama-samang umuunlad. Hinikayat naman ng alkalde ang mga residente na maging responsable sa paggamit ng mga pasilidad upang magamit pa ng mga susunod pang henerasyon. Metro Patrol Beth Thompson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balikan natin si Kuyang Louie, ang unang babaeng punong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Yung opisyal ng nanumpa, balikan natin si Kuyang Louie Angeles. Yes, formal lang ng Wala, medyo hindi maganda talaga yung reception ng linya ni Kuyang Louie Angeles. Pero habang may mga ibang reports pa tayo, may nakalandi pa ba tayo diyan? Ay, hindi, tatawagan pa daw. Sige, naisumite na sa Malacanang ang resulta ng investigasyon ng Local Water Utilities Administration kaugnay ng mga reklamo laban sa Prime Water. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na isang folder ang report ng LWUA na may kasamang 2 kahon ng balikbayan box. Ayon po sa presidential spokesperson, pag-aaralan ng Office of the President ang resulta ng investigasyon para sa kapakanan ng consumers ng Prime Water. Una na rin sinabi ng LWUA na bukod sa mga rekomendasyon ay nakapaloob sa dokumento ang salaysay ng mga residenteng nakaranas ng palpak na serbisyo ng Prime Water. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Pagpapatupad ng Commander's Time, mas lalong pinanas ng Isabela Police Provincial Office. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Pinalalakas ng Police Regional Field Office 2 ang Commander's Time sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. kasama si Police Colonel Lee Allen B. Bauding, ang provincial staff ng Isabela Police Provincial Office. Binigyan din ni Police Brigadier General Maralag ang kahalagahan ng 3 core pillars ng PNP na integridad,
kausayan at malasakit sa serbisyo. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng kahandaan, isinagawa rin ng simultaneous exercise ukol sa 5 minutes response time strategy upang masukat ang bilis at episensya ng pagtugon ng mga units sa mga insidente. Layong ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng kapulisan sa mabilis at maayos na serbisyo para sa ligtas at matagumpay na komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, Tuesday Vargas, naniniwalang public service din ang pagpapatawa. Alaman natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Saan? Nasa terasa. Sumayan, para ka naman nagpapahiwatig, natatanda ka na kagad. At least tumanda ako. Di ba ang iba hindi na tumatanda eh. Bata pa lang, natsutsugi na. Ay, wag naman. Di ba? Wag naman. Ganun talaga, kaya magpasalamat kayo kapag kayo tumanda. Yeah, every day is a blessing. Ika nga. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang mission ninyo sa buhay ninyo. Ganun yun eh. Kasi ang buhay ng tao, it's a puzzle eh. Para siyang puzzle na unti-unti nilalagay. Yan, para mabuo siya. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ay, hindi pala. Sa'yo, ikaw pa talaga, ha? Ako pa talaga nagsasabi ng mga ganyan, ha? Okay. Sige na. Anyway, going back tayo sa ating balitang showbiz, itong si Tuesday Vargas, sabi niya, naniniwala siya ng public service din, yung pagpapatawa. At dahil siya, ang pangalan niya Tuesday at ngayon Thursday, iyon lang po, wala ng ibang detalye. Thank you! Under time. Makes sense. Tama naman. Di ba? Hindi, kasi naging guest nito. Oy, bago ako baka makalimutan ko lamang. Batiin ko lamang nanonood sa atin ngayon all the way from Michigan. Wow! Michigan. Oo. Alam mo, pag naalala ko, pag napapasok sa isip ko na may nababasa akong Michigan, parang ang daming mga baril. Parang shotgun ang dating. Parang machine gun, parang gano'n. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Mula sa Michigan, si Clarita Ito. Alam mo, yung mother siya na naging candidate namin. Kasi I have a pageant before. The Miss Philippine Islands. Kasama ko dyan si Congress, Yusek ngayon, na Ninya Taduran. Oo. Iyon lamang yung kami nagpauso na yung score, inilalagay ka agad sa Facebook page. Oh, right then and there. Okay. Right there and there. Kaya hindi mo pwedeng questionin kung bakit nanalo si ganito. Hindi, kasi andun kagad ang score. Yun agad. Oo. Lahat pati preliminaries, lahat nandun ang agad ang score. But anyway, going back kay Tuesday Vargas, kay Clarita, ang kanyang napakaagandang daughter ay si Jasmine, sumali niya sa Miss World Philippines, kung hindi ako nagkakamali, no? Good morning from Philippines. Good morning. Anyway, sabi nga niya, natanong kasi itong si Tuesday, nitong si Aiko Melendez, nung mag-guest siya sa vlog ni Aiko. At tatanong siya kung bakit kinakarir pa rin niya hanggang ngayon ang pagpapatawa. So, binalik niya yung tanong kay Aiko. It's just like you, sabi niya gano'n. Pag tinanong kita, bakit hanggang ngayon nasa public service ka pa rin? So, hinahanap mo yung core mo at ang core mo is public service. At naniniwala ko, sabi niya gano'n, na ang pagpapatawa is also a public service. Sabi nga gano'n, hindi na namin mabilang kung paano namin kung ilang buhay na ang nasave namin dahil sa pagpapatawa. Yung lalo na yung mga nanay katulad namin na nalulungkot lagi, nasa bahay lamang, sabi gano'n, kaya habang may nalulungkot na tao, nandoon lang kami, hindi kami mawawala. Sabi niya gano'n, it's a public service. Wow nga naman, di ba? Very good. Sa pool. Kaya yun ang ginagawa natin every morning. Oh, yes. At yan na po aking balitang showbiz. At balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton. Happy birthday. Ay, it's my birthday. Nung May ka pa, nung May. Ikaw, Dennis, ha? Ito na po ang ating Batman. Booking ka na. Patama code for today. Piliin mong maging mabuti kahit pagod ka na. Piliin mo ang Pilipinas. Sabi ko na inang ang pangit kasi ng inang. Piliin mo maging mabuti kahit pagod ka na.
At yan na po ang mga balitang itinampok sa Pinoy Gising. Yung mga class suspension, ang tabayanan nyo po yan. Sa Dahil may Pasada i-announce sa Pasada Balita. Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Virgil Alanton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na po ang Ang mga Pasada. AI. Hindi AI. Ay, di ba? Ginamong AI si Papa John, ikaw talaga. Arthritis ito. Papa John, ano daw? Arthritis ito. Tama na yan. Ay, nako. Susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Rodacino. 5:59 na. Good Ay, morning. mga class special, abangan nyo sa Pasada Balita. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayan.